Hi guys, good evening. This is Queen again from MIF. Nax MIF. Sorry, ang hulas ko kagaling ko lang shoot. Anyway, our guest today is Sir Ronald Kabuhat. And he is from... Ito yung page niya, Dream Capture Studio. So, ito yung mga work nila. They offer photography and videography services. More on dreamy ang kanilang work. Let me check muna kung naririnig yung voice ko sa live. Baka iba na naman settings. Work. Ayan, naririnig naman. So, reshare ko na lang din. Naka-online na si Sir Ronald. Pero, introduce ko lang yung shots niya. Yan, ganyan po. So, more on dreamy and gowns ang kanilang atake. Kata. Tanungin natin kung paano nila ginagawa yan. So, parang mala I Am Abby din, pero a different perspective or style. So, meron din sila mga video like this one. So, hindi ko ipi-play yung sounds. Baka maano ko ni FB. Yan. So, watch lang natin. Live na po kami. Share ko lang muna sa ibang group habang nanonood kayo. Woo! Ang hirap pala pag galing ka shoot tapos diretsong podcast. Yan po. Kanyang. So, gumagawa sila ng mga reels for clients din. Yan ang hindi ko pa ginagawa masyado. Nagamit ko lang yung reels kapag kailangan ko lang ipakita yung BTS. Ganun. Share ko na rin sa mga group. Share natin dun sa group ng umulit na ba? Share natin doon sa sa mga photography groups. Ayan. Then, anong mga next? Ayan. So, kuha din nila to. So, ito influencer ata to si ma'am or model. Ayan. So, may more on gowns, portraits, then dreamy vibes. Ay, hindi mo ba studio yon? Anyway, ito si Sir Ronald Kabuhat. So, siya, photographer din. Where's your portfolio? Ito pala. Sorry. Ay, ayaw gumana. Teka. Tama ba? Ito ba? I'm not sure. Ito ba? Tama ba? Ito. Ito pala yung kanyang page. I'm sorry. Akala ko kasi yun. Akala ko yun yung bago niyong studio. Anyway, ito pala. Yan. Ito ang kanyang page. So, ito ang kanyang work. Pero halos same lang din kasi sila eh.
So, ito yung kanyang mga set. Yan. Ganito yung kanyang editing style. Yan. Tanong natin kung paano niya ginagawa yan later. Like this one. There you go. Yan. Meron din silang mga under the sea. So, ask natin sila kung nagko-custom set din sila. Pag client, ay, nagpo-portrait din si sir. Nag-headshot din siya. Look at the details. Kita mo yung eyes? See that? What else? Yeah, may mga dreamy vibes din sila. So, please follow their page. Yung page ni Sir Ronald. Ito po siya. Yan. And then, alam ko nagbebenta rin siya ng mga presets and nagpapa-workshop din ata si Sir. I'm not sure. Tanong natin mamaya. So, are you ready, guys? We are going to have him join now. Ready ka na, Sir? May audio ka na, sir. Hindi kita rinig. Teka, baka yung audio ko. Wala, hindi kita rinig. No sounds. Nakamute ka. Hindi ka naman nakamute. Gumagana naman lahat. Hindi kita marinig. Teka lang. Baka mali yung settings ko. Wait. Tama naman. Baka sa Discord. Baka mali settings ko sa Discord. Wait lang. Audio. Ayan, tama naman. Ayun, naririnig na kita. May narinig akong feedback. Ay, nawala ulit. Hala? Ayan. Ayan, okay na. Rinig ka na sa live. Yun. Tama naman. Okay, let's see. Let's go. Go ahead, sir, and introduce yourself. When did you start? Anong camera gamit mo noon? Ganyan. Ano yung pinipicture mo dati? And your recent job. Anything you want to share. Okay. First time ko yung ano na to. Okay. Yung ganito. By the way, I'm Ronald Villanera. Photography, I use my name as Osgango. Bari, photography, whatever. I do food vlog as well sometimes pagka inisipag ako magluto. Pero most likely, pag nandito ako sa Pinas, nagpo-photography ako. And sa barko kasi, chef ako. Head Photography chef? for like, hindi naman. Head chef na na mataas ng sombrero. Hindi ano naman. tawag doon Sakto lang. sa hat nyo? Nawawala. Executive chef. Ayun. Pagka mga ganun. Ako siguro third rank. So, nasa medium yung hat. Anong tawag doon sa sinusuot nyo? Parang ganun. Toque. Yeah. So, yun. So, pag nandito ako sa Pilipinas, nagpo-photography ako. Para, alam mo yun, na-enjoy ko naman yung buhay-buhay. Yun lang. And I've been doing photography since 2015, I think. Yun. And nag-start ako as alos ganito na rin yung concept namin. And then Tropa mo na sila, medyo ano, nahilig talaga ako sa ganitong concept. Tropa mo na sila, Sir Rodan, nun? Hindi pa. Hindi pa.
Bali sila Rodan na meet ko maybe 3 years ago. 3 or 4 years ago. Iyon. So baga may iba silang concept tapos inaya ko sila one time kay Ma'am Hana. If you know Ma'am Hana. Yun. Nag-collab kami one time and then after that, yun na, magkakasama na kami palagi. Tsaka ni Ma'am Kasi Sally. pare-pareho kami ng pare-pareho kami ng style. Magkakaiba lang kami ng editing technique pero yung ano namin yung style ng photography almost the same. Medyo nalito nga ako kanina sa page. Nakala ko sa'yo kasi when it comes to tag dito, yung concept, pag nagbubuo kami ng concept, kami talaga yung nag-uusap-usap palagi. Ako, si Rodan, JV, and then we contribute to each other. Si Rodan kasi malakas yung resources niya pagdating sa mga ganyang mga props, mga tag dito, set design. Yun pa. Tsaka si Celine, kaibigan din namin si Celine. So, yung Sweet Freya, yun. Bali, nag-shoot din ako doon before. Yung ibang mga ideas, ako rin yung nag-contribute doon. And then, yun nga, sa Dream Capture, kasi bago pa lang nilo-launch ni Rodan yun. So, habang nandito, tumutulong din ako. So, yun nga, medyo confusing kasi lagi ako nandun. Oo nga, medyo confusing nga kasi may sarili kang page pero nandun ka sa Dream Capture, minsan na Sweet Freya ka. So, ayun, nalilito ako. So, kung alin ang team mo. Kumbaga parang Ako talaga yung naging creative director before ng Sweet Freya. And then, yun nga, dahil bago tong sila Rodan kasi nung binubuo namin yung Sweet Freya, sila rin yung kasama ko. So ngayon, gusto nila magtayo ng studio, tumutulong din ako. Balikan lang. I see. Ayun. How do you balance yung time mo sa pag-work mo as a cook? And then, uuwi ka na lang? Or nagpo-photoshoot ka din sa barko? Or nag-o-offer ka din ng service mo? Tag dito. Sa barko, chef lang talaga ako. Tapos, kunyari, may kaibigan ako na kwentuhan ko, and then, yun nga, sabi ko, pinapakita ko yung page ko, ganyan, I do this back home, then, yun nga, nagugustuhan nila. So, they ask for a photo shoot. Yun lang, pero fun shoot lang, no money involved. Baga, para sa akin kasi, syempre, nakapagod maging kusinero sa barko. You cook for like 2,000, 3,000 passengers, and sometimes, yun yung pahinga ko or pang labas ng pagod yun. Pero 'di ba, syempre hindi naman kayo lagi nasa barko. Bababa ka din sa kung saan mang lugar. Doon nag-o-offer ka ng shoot. Pinipili kong magpahinga. Pahinga na lang. Pagod kasi sobrang bigat ng trabaho sa barko. So instead na siguro pag nakakalabas lang yun, I do it as a hobby lang talaga pero not professionally. Medyo mabigat din kasi pagka ginawa ko pang trabaho sa tapos nag-chef ako. Mabigat na yung trabaho. So, kumbaga, bali dito mo na lang sa Pinas. Ginagawa? Ay, dito sa Pinas, talagang solid ako sa pag-photography. Kasi yun yung pinaka-business ko. I see. Ayun. Yung Dream Capture, siya? Binuon yung magbabarkada nila Rodan or meron actually, si Sir Rodan talaga yung owner? How does si Rodan ang pinaka sole proprietor, tapos may nag-invest sa kanya na friend namin, and then si JB, silang tatlo. Kumbaga ako, tinutulungan ko lang talaga sila more on promotion, marketing, share ng ideas, paano namin binuo yung Sweet Freya, ganun. I see. Marami akong resources, marami akong connection pagdating sa Buti hindi kayo nagko-conflict sa client kasi halos pare-pares kayo ng style. Hindi naman, kasi iba yung pagdating sa output, madi-differentiate mo talaga yung akin saka yung sa kanya. Bali, set design lang yung halos iba yung niya, iba yung color tone niya, iba rin siya mag-post, ako rin, iba rin. Kumbaga, mayroon siyang unique identity kung talagang bubusisiin mo yung output. Yun lang. Pero concept-wise, yun nga, medyo marami ng kapareho. Yung sa editing style mo, sir, siya? Kanino mo po
nakuha or Editing. na-inspire or is it from workshop? Ano kasi yan halo-halong idea yon nung nagsisimula ako, fan ako ni Manny Lebrodo and Erich Caparas. And then international, sino ba? Agnicia Lorek. So yun, kumbaga nagsama-sama lahat idea, editing style, ganon. And then, ano ba? First na naging ko is si Sir D. Yan. And then, pagdating naman sa mas marami akong na-attendan na workshop ni Sir Richard. So, ayun. Doon tayo nagkakilala no? Yan yung karalawasan. And then, yun nga, meron akong style na yung pinaka-look nung output ko is more on painting crystal clear na pag tinrint mo as in talagang pas. Yun lang. And what inspired you to start photography? Instead na mag-focus na lang sa cruise ship or sa pagiging chef? Kasi medyo stressful. And then, sa photography kasi, nung nahilig talaga ako mag-paint, mag-drawing. And, mahilig talaga ako sa art. And then, yun nga, nung nagkaroon ako ng camera, pero kahit ano lang. And then, yun nga, sa group nila, Sir Don Cristobal, if you will know Don Cristobal. Yun, mga open shoot nila. Tapos sila Sir D, nag-open shoot din. Yun, doon nagsimula yun. And then, start ko lang as talaga nagpapabayad. Tapos, more on conceptual talaga yung ginagawa ko. Siyempre, hindi pa ako confident. So, hindi ako tumatanggap ng bayad. More on collab talaga. Talagang nasa ako muna talaga. And then, nung natuto na ako, start tumanggap ng commission. Nice. Tinatanggap ko lang is yung talagang gusto ko yung sa gusto kong ginagawa. Ayoko nung, alam mo yun, gawin siyang as a work. Nakaka-stress din. One time, sinubukan ko mag-wedding. Yung pag hindi ko pinata. Pag client na mismo yung nagde-decide. Pagka, sorry, lang, yung... you mentioned wedding. Yun. Tag dito, nag-try ako mag-wedding kasi noon, hindi ko 3 araw kami nasa Quezon, tapos medyo sobrang stressful. Yeah, sabi ko hindi para sa akin to. More on talaga, artwork. Pagka mga ganun, yun. Kaya tanggap ko. Pero pag hindi. And then yun nga, doon nag-start yung pag-studio sa, sabi ko, si Saline kasi nagsiset design siya. Tag dito. Lagi niyang inilalabas yun sa kung may nagpapagawa sa kanya ng set design. Nag-travel pa niya yun from her place going to the studio. So, why don't you put up your own studio? Tapos, dyan na natin. Studio, sila na rin sa'yo magre-rent ng set design. Hindi mo na kailabang i-travel. Yun yung Sweet Freya. Tama ba? Yes. Yes. Ayan, doon na nagsimula hanggang sa yun. Ako din kung papipiliin. Umalis ako. Kung ako din, kung papipiliin, studio or event, studio pa rin. Mas kontrolado. Studio, 3 hours lang. Okay ka na. Tama. Mas kontrolado mo pa yung ilaw. Correct. Ay, may nagpapa-shoutout. Hindi ko mabasa, wait. Shoutout po from Sherry Balasa Photography. Watching while rendering the photos. And then si Sir Noel Monson Jr. Pa-shoutout po from Imus Destiny Church Cavite. Nasa siya. Boss Noel, yan. Oo, nasa work. Tapos, si Sir Rex Empuenga. Idol po kita, Sir Ronald. Ang sarap po ng kaldereta mo. Dapat pala ikaw pinagluto ko pag open shoot. Charot. Hindi pa tayo nakapag-collab, no? Hindi pa.
Hindi mo naman ako nahihiyaya Sige. eh. Kaya nakalayo ng Cavite. Pero one time yun nga, nag-collab kami ni Sir Noel dyan. Mula umaga hanggang hapon kami nag-shoot. Hanggang? Kasi rin, umaga hanggang siguro mga 11 or 12 ng gabi nag-shoot kami. Grabe. Hindi ko kaya yun. Susuka ako nun. Grabe, siguro nakalima, 4 na concept. Grabe naman. Patayan. Oo, kasama ko yan, si Sir Noel. Nagpahinga sila sa photography and then yun, bigla sila nag-come back and then nag-shoot kami. Yung kanina si Cristel, pinaka-coat na yan, yun yung model namin. Oh. Hindi ko kaya yun. Hanggang 11 p.m. Yan with Sir Noel. Lalayasan ko kayo nun pag gano'n. Sorry po, may pupuntahan pa ko. Nakapagod. Pero masaya. Masaya. Kasi, alam mo yon, na-explore mo yung ilaw. Magaling Noel, yan ang isa sa idol ko pagdating sa ilaw. The best. The best yan si Sir Noel. Yeah. Magaling mag-ilaw talaga yan. Yan. Can you share some of your favorites shoots? Or yung mga na-photograph mo na? Here in the Philippines or sa cruise favorite? Or whatever. Labas ng bansa kasi more dito. Ano ba? Landscape. Pero dito sa Pinas, ang pinaka-favorite ko, una yung sa Atok. Yan, kasama ko sila, And then, last time, yung sa Pulag. Grabe, sobrang challenging ng Pulag na yan. Lang. Kasi more, nagsimula travel photography and then may kasamang model. Yun. And then, buti hindi ganun pa rin yung concept, ATL. Buti hindi napagod yung mga model. Or sanay na. Or wala silang choice. Tag dito, and then, in-inform ko na sila mag-shoot tayo. Actually, una, ang balak namin is mag-hike. Parang, ganun. Tapos, dito, isipan namin, puro kami photographer, siguro lang kami, 4. And then, sige, akit tayo, dala tayo ng camera. And then later on, may model ba? Magsama? Yun. E di nagsama kami ng model. So, may model, wala tayo. Look down, saglit lang. Tinawagan ko si Madam, ayun, nagpahiram naman. And then, si Madam Celine, meron din. So, ayun. Alam na, nangyari. Dito na. At tas, di ba, may registration fee ba yun? Or kayo lang din? Hindi, kami lang yan. Lakad tropa lang talaga yan. Ako, si Madam Celine, TV, and then si Rodan. Yun lang, parang kasi gusto daw nilang, nung one time kasi, nagpunta na ako ng Pulag before. Ako lang mag-isa. Baga tinry ko lang kasi curious ako anong meron. Kasi nakikita ko ang ganda ng Sea of Clouds. And then, yun nga, mahilig ako mag-hike. And then, nakita nila, ganda dyan. Yan, gusto rin na pumunta. So, nung pagbalik ko, yun, sinet namin. Sabi ko, sayang naman kung hindi tayo mag-shoot. Ang ganda nung Ang ganda ng dito. Ayun, we decided na mag-shoot. Ayun, grabe. Sobrang experience. Kasi, pati kami ng tanghali, kain lang, and then tulog na. And then, siguro mga 12 ng gabi, 12 or 1 umaga, nag-start na kami umakyat. Nag-ascend kami, namating kami doon before, siguro mga 6:45. Yun, umangat yung ulap. Ang problema, nagkahiwalay kami. Napunta sa kabilang bundok. Tapos kami nandun sa bundok. So, natapos yung sunrise kasi nag-picture yung sunrise. Yun, may pinapunta kami isang tao para sunduin sila. May nag-start mag-shoot. Pero grabe pa rin, ang ganda pa rin ng view kasi ganun ka, hindi siya maliwanag, hindi siya mainit, as in talagang sobrang conditions. Pitik na lang kami ng pitik. Kaya inabot kami ng tanghali, pero makumaling yung paligid.
Tapos maulap, grabe, ganda. Very scenic. Alin ba yung mas mataas? Yung sa Mount Pulag or yung sa may... Yan ba yung sa may Sagada? Kasi pumunta rin kami sa Sagada eh. Yun din ba yun? Sa Sagada. Sagada. Iba yun, Mount, pero, ano yun eh, sa Luzon kasi, yung Pulag yung pinakamataas. Sa Luzon. Hindi. Iba yun sa Sagada pa. Kasi may Sea of Clouds din dun eh. Sa Sagada, may Sea of Clouds din dun. Tsaka yung, dito yung 1,300 step. Mount Kulis ata yun? Tama ba? Mount Ulap. Oo, yun nata. Yun yung inakyat namin. Yung may hagdan. Tama ba? Oo, yun. Mount Ulap din. I see. Hindi pa ako nakapunta doon. Ba, yun, ang susunod kong papa. Alam mo, mag-shoot ulit. Dapat magpa-register ka na. Malay mo may sumamang photographers. Pwede, pero ang bigat kasi mag-asikaso ng ganyan eh. O yun lang, no? Siguro pag may kasama kaming organize, hirap sobra. Kasi iintindihin mo pa sila, tapos pagkain, tulugan, and then yung travel, safety, medyo mahirap. Pati yung sasakyan, kabilis mag-organize ng kasi mahal pa, medyo mahal ng sasakyan. Tama. So, yun. Mas okay na yung tropa-tropa. Pag man ibang tropa, okay lang. Basta mag-ambag na lang, gano'n. Tropa, kasama si Welcome naman. Oo. Sino yan? Baka magkamali ka. Magkamali ako. Baka may masabi ako name. Teka lang. Ayun. Paano mo tinitake advantage yung opportunity mo na nasa cruise ship ka? And then, how does it make... Parang paano siya nagiging advantage sa photography business mo? Gandang question yan. Pag nasa barko ako, syempre, may phone. Yun lang. Kasi yun nga, medyo okay naman yung posisyon natin doon. Sa ibang bansa kasi, may mga okasyon, example, Black Saturday, or basta, lagi silang may sale. So, yun, opportunity para makabili ng gamit. Less tax pagka kaharos wala kang tax. So yun, pag bumibili ako ng gadget from outside, most likely US. So parang inuuwi mo na lang siya sa Pinas? Kasi pag may Black Saturday sila. Yes. Ano ba unang mong camera, sir? Yung 2015? Una, D55. Hindi. 31 muna. Nagsimula ako sa 3100. And then 750. And hopefully, susunod baka mag-upgrade tayo to Sony. Kasi gusto mag-transition to video from photo video. Nag-video ka na rin? Practice lang. Dati nag-video ako, kaya lang hindi ko na focusan. Tapos yun nga. Wala sa budget. Yan. Pero hopefully, mabigat kasi pag nag-video ka pa. Magastos pa. Mas mahal gamit nila eh. Sobra. Tapos Sony pa. Sony, baka naman. Charot. Ngayon, ano na camera mo, sir? Yun pa rin. Hindi ko binibitawan kasi, alam mo yun, sobrang ganda ng color science niya. Gusto ko magpapalit ako ng camera. Yung as in, matutumbasan niya yung yung tone. Gusto ko kasi yung skin tone ni 750. Ayun. May nagpapa-shoutout pala. Sorry. Mag-Sony. Ay, gusto mo mag-Sony? Carlo. Oo, yun. Gusto ko rin mag-Sony. Nasubukan ko naman. And then, pero siguro, ini-aim ko yung A7 IV or yung 5. Ay, mag-FX3. Tawag sabi ni Carlo. May expensive ang Fuji eh. Tsaka, ewan ko, para sa akin, hindi siya ganun ka-play. Medyo technical lang ng Fuji. Pero although gusto ko yung kulay ng Fuji. Ganda ng kulay niya. Ano yun?
Ay, sir, ikaw po pala si Shootanes. Naalala ko to, sabi niya. Tapos si Sir Carlo Lomadilla. Tama ba? Lomadilla. Pa-shoutout po kay Baby Moira de la Torre. Sino yun? Moira de la Torre. Sir Ronald, ilang taon na po kayo sa... Grabe Ilang naman taon tanong yan. 20. Ano pwedeng next question? Next question daw. Ano lang ako? 14. 14 daw, 14. 14. 14 nung inire. Aside dun sa pagiging chef, may iba ka pa bang opportunities before mo ma-discover yung photography? Ano ba? Musician ako dati. Dancer and then musician. And then naging chef ako sa barko. Matigas na yung katawan ko eh. Pero music, tumutugtog pa rin ako. Pag kasama ko yung mga kabanda ko, tumutugtog pa rin kami. Anong part part ka sa band? Bass, guitarist? Bass. Bass. Play bass. Groovy R&B. Mga tinatugtog namin. Galing. So, kung di ka pala photographer, musician ka. What else? So, chef, yun, tapos. Nung pag bumababa ka dito from cruise ship, hindi ka ba na culture shock sa industry ng photography? Hindi naman. Paano ba? Kasi iba yun sa ibang bansa, di ba? Oo. Kasi sa ibang bansa, ang ka mag-photoshoot. Although, paano ba? I-approach ang ibang lahi. Dito sila, more on privacy ng tao. Pagdating dito sa atin, nakangiti, pwede mo i-approach kahit sino. Once na may dalang camera na maganda, ano pa yan, sila pa yung magsasabi sa'yo na picture mo sa ibang bansa, you need to ask permission. Tapos, kailangan pa alam mo kung saan mo gagamitin yung picture or video na gagawin mo. Pagdating naman sa lugar, mas masarap kasi sobrang walang naninita, wala silang pakialam, mag-shoot ka maghapon, magdamag, wala silang pakialam. Shoot ka dito, grabe, sobrang ganda. Yun nga lang, ang hirap maghanap ng isi-shoot. Yan naman, sobrang dami isi-shoot, ang dami naman bawal, ang daming security. Correct. Kaya napipilitan mag-setup sa studio kasi sobrang higpit ng dito. Security. Sobra. Anong pinaka-paborito mong lugar kapag tuwing bababa ka ng barko kada, alam mo yun, yung ang tawag nyo doon, break time or parang vacation? Talaga, yun lang yung chance mo na makalabas eh. Pero ang the best na napuntahan, more on Europe. Wait lang. Yung maganda, hindi ganda. Yung yung pinost ko, saan nga ba yan? Wait, andito yun. Saan na ba? Basta, somewhere in Germany. Saka sa Amsterdam pala. Sobrang ganda sa Amsterdam. Ang dami model din doon Amsterdam. Basta yun yung mga part na yun. Sobrang ganda ng place. Sobrang scenic. Tapos yun nga. At saka wala sila pa alam sa'yo. Walang sisita. Lord's room. Ang ganda sa Oslo. Bali, pagbababa kayo, ilang days or weeks kayo sa isang lugar? Walang days.
Kung ano lang yung break mo, let's say, oo, let's say, trabaho ka ng 7 to 12. 2 to 2, pwede ka lumabas or, depende kung marami kang gagawin. Tapos, yun lang, i-manage mo, ita-time manage mo lang yun. So, pag free time, pwede ka lumabas na mas matagal. Pero ang service time ng clock, so dapat, bago mag 4 o'clock, nasa barko ka na ulit. Yun, pero sa kailangan i-manage mo talaga yung trabaho mo kasi hindi pwedeng pagdating ng dinner, tumatakal ka pa ng dinner, yari ka. Medyo mabigat din. May mga instances pa na naiiwan ka ng barko? Hindi pa naman. Bawal. Pag naiiwan ka ng barko, uwi ka. Ay, uwi ka. Matatanggal ka, gano'n. Pag naiiwan ka na, ay hindi, meron pala one time. Tag dito, kakasampa ko pa lang ng barko. Tapos hindi ko alam na ganong oras dapat bumalik. So, siyempre kararating ko lang. Let's say Sunday, nag-join ako sa barko. Tuesday, lumabas na ako. Tapos yung kalakaran. Meron akong parang kailangang bilhin. So, lumabas ako. Tag dito. Ang akala ko, ang boarding time is 2 p.m. So, lumabas ako ng 10 a.m. Tapos bumalik ako ng mga so, expected ko 2 p.m. pa yung onboard. Yung pala 1 o'clock ng pagbalik ko ng barko, nandun na lahat si Kapitan, nandun na yung Chief Engineer. Yung maleta ko, nandun na sa labas. Pinalis ka nila or? Pagkatapos nun, talaga? Hindi, kasi kailangan talaga iwanan nila yung gamit mo doon kasi ipapauwiin ka talaga. Grabe. Pag naiwan ka, tapos once na sinarado nila yung yung gangway kasi ang tawag doon yung daanan ng mga pasahero. Gangway ang tawag doon. So once they close the gangway, goodbye, uwi ka. One-way ticket ko doon. Same din sa yon sa passengers kapag naiwanan sila, halimbawa naglamyerda sila wala na talaga. Hindi sila nakabalik. Hindi, actually binibigyan sila ng ng tag dito. Allowance. Binibigyan ka ng time para or pasahero kasi hihintay niyan hangga't maaari hihintay niyan. Pero pag crew, meron kayong stricto. So meron kayong rules. May grounds kayo na dapat sundin. Kasi hindi ka bumalik ng tamang oras. They will consider you as tag dito, ship. Ang ibig sabihin ng jump ship, parang nag-TNT ka, ganun. Yun ang TNT sa kanila. Oo, nag-jump ship. So, before, back in the days, maraming mga seaman na hindi na bumako, tapos naninirahan na dun sa bansa niya, kung saan man sila pumunta, let's say Europe, Australia, ang ginagawa ng mga Pinoy or ng mga ibang lahi, umaalis sila ng barko, hindi tapos sumahanap sila ng trabaho, magti-TNT sila. So, yun yung iniiwasan nila. Pag sinabing 1 o'clock tatas sa barko. Pag may ticket, going home. Yun lang. TNT ka na talaga, maiiwan ka Hindi ka makapag-TNT kasi naka-alarm ka sa mga port. Talagang pauwi ka talaga. Nakakontrata ka kasi. Tapos, papahanap ka rin tapos, pala. Ang mahirap doon, bago ka umalis ng may pipirma kang waiver. Pagka nag-TNT ka, kung sino yung nakapirma dun sa waiver mo, siya yung makukulong hanggat hindi ka nahanap. Grabe. Hirap din pala medyo may pet sa barko. Maging chef sa barko. Yes. Ayan, may tanong si Sir Carl. Mukhang malali. Meron pa rin, sir, akyat barko pag dumadaong kayo sa pier. Sa pier. Totoo ba yun? Mga akyat. Okay. Sagutin ko yan. Hindi mangyayari yan. Kasi sa cruise ship, bawat pasahero, hindi sila na tinatawag. So, once na pumasok ka sa barko, please, search, i-scan mo yan. So, alam nila kung nasa loob ka or nasa labas ka ng barko. Basta makakapasok. Kasi once na pumasok ka ng barko na wala kang identity
ito I'm talking about passenger cruise. Yung passenger cruise. So, tawag doon pagka pumasok ka sa ng barko ng what they will call you as a pirate. They will treat you as a pirate. So ikukulong ka. Hindi ka basta-basta makakapasok sa cruise ship na ganun na lang. Yung mga ganyan nangyayari yun sa mga bulk or oil, yung mga ganun barko. Yes. So bawal talaga. So hindi totoo Depende yung sa mga kapitan. hindi totoo yung mga akyat babae sa barko. Hindi ko sinabing hindi totoo, pero nagpapalit lang ang battery. Sige, pero lang. meron yan sa mga yun nga, sa mga tanker, sa mga pero sa amin malaki. Ayun, sabi nga ni Sir Carlo Lomadilla, cruise ship ka pala, kala ko cargo ka. Baka sa cargo lang pwede yun. Pogi ko, charot. Sa cargo. Iba pa pala yung sa cargo. Oo nga, baka dun lang yun. Yung mga umakyat. Depende rin yan sa depende sa kapitan. May mga kapitan na nagpapakyat, may mga kapitan na bawal. Depende. Depende sa mga amo. Yung iba naman lang, nag-change oil gano'n. Ganon. So, totoo din pala siya. Okay. Ba't wala ka pa girlfriend kung meron palang ganon? Next question. Next question. Okay, next question. Anong mga tips mo sa mga kagaya mong nag-work sa cruise ship na gustong magkaroon din ng hobby or magkaroon ng business na photography dito sa Pinas? Or kahit hindi pa sa cruise ship, kung meron silang ibang work like you, kasi may main job ka, anong mga tips na pwede mong ibigay sa mga gustong mag-join sa photography industry? Teka, ganito muna. Siguro, nawala. Let's say Pilipinas, and then gusto mo mag-apply sa barko. May mga na agency naman. Sa agency namin, tumatanggap sila na photographer. Let's say ito, and then pagdating mo sa barko, gusto mag-apply ng photographer. Meron naman, nag-hire naman sila. Ang agency ko ay sa PDG, sa may Rich Building, sa kapit lang yan sa may MOA. Tapos, may mga agency pang iba. Meron din sa CF Sharp, tsaka sa Magsaysay, if you want to, meron din sila. Nag-hire din sila ng photographer. Tapos, na may ibang work sa barko, tapos gustong sa Pilipinas. Andiyan ka pa ba? Oo, nandito ko. Ayun, kunyari, may iba kang work sa barko, tapos gusto mo Pilipinas. Unang-una, aralin mo yung photography business, in and outs, and skills. Number 1, kailangan mo mag-acquire ng skills, and then hanap ka ng mentor na magtuturo sa'yo nung tama. Kasi maraming bumili ng camera, maraming kayang bumili ng mamahaling gamit, pero comes to maayos na output, kailangan talaga, kasi hindi siya ganun kadali, hindi lang basta pitik-pitik lang. Ano pa ba dito? Maghanap ka ng inspiration, kailangan mo maghanap ng mentor maayos na makakapagturo sa iyo ng tamang ilaw, hindi yung basta pitik na lang ng pitik, tapos mas maganda kung lagi may kwento. Yun lang, ako ganun lang. Yung editing, aaral yan, madaling matutunan yan, pero how to create good
may istorya. Alam mo, medyo, it takes time. Sabi nga ni Sir D. As less as possible. Less is more. So, yun. Huwag mo masyadong lagyan ng kung ano. Huwag mo lagyan ng kung ano-ano. Pagandahin mo muna yung subject mo. When it comes to portrait, dito, kailangan nag-stand out yung subject mo. Next na yung background, next na yung kung ano-anong kulay. Kailangan tumingin ka photo, imaginein mo black and white siya, di ba? Kapag na-appreciate mo yung in black and white, how much more kung may kulay pa siya. So yun lang, mga ganung technique. Tama. May ibang topic gusto pag-usapan Sir Carlo eh. Kung kailan ka daw magpapakasal. Kailan ka daw magpapakasal? Sa ibang Ibang podcast episode. yan. Oo. Ibang podcast na. Relationship podcast na ba ito? Pag nakahanap ka ng dialog, baka sakali, maghahanap na rin ako ng Christine Hermosa ko. Yun. Christine Hermosa na na blue eyes. Dapat ganon. Hindi naman required. Hindi naman required. Okay. But ayaw mo sa Ayaw mo sa ibang lahi? Maganda ibang lahi. Pero, alam mo yan. Mas mabango ang Sa mga Pinoy. Ganon. Yes. Grabe. Kahit saang bansa ka makarating, kahit anong lahi. Mas mabango. Kasi 2 to 3 times a day maligo mga Pinoy. Depende na lang kung talagang exactly. Balawura talaga yung Pinoy na mga ako. Pero compare sa mga ibang lahi. Meron, may tanong si Sir Carlo ulit. Meron ka na ba, sir, naging girlfriend na ibang lahi? Mga ex, ganon. Meron na ba? Meron naman. Mga ilan? Ano ba? Mga ilan? Hindi, kasi pag ibang lahi. Sige, kung hindi na count, anong lahi na lang? Latina, Venezuela, ayaw magbanggit. Basta ganun. Grabe. Gwapo ni sir. Next. Palit na bagay. Lit na bagay. So, ayan guys. Wala pala kayo eh. Talo kayo sa Ronald. Hindi kasi, pag ibang lahi, madali, once na nagpakita ka ng interest sa kanila, madali lang talaga silang ligawan. Kaya lang, syempre, ang iisipin mo, dapat may uwi ka, may ipon ka. Kasi, stay mo sa Pilipinas, walang pumapasok na pera sa'yo. So, kung hindi ka tatagal ka sa barko na, alam mo yun, pabalik-balik ka, wala kang nararating. So, kawawa naman. Kawawa rin yung pamilya mo. Tama. Grabe na ang mga tanong nito ni Sir Carlo. Ilan na po anak niyo sa ibang bansa? Ilan na po anak niyo? Wala pa. Pero yung iba meron, no? Yung mga katrabaho mo meron. Ayaw magsalita. Yung mga katrabaho mo ibang meron. katrabaho ko, meron naman sila asawa, mga ibang lahi. Actually, pag mga ibang lahi talaga, gusto nila mga Pilipino. Kasi Pilipino mahalaga eh. Mapa babae or lalaki. European, gusto nila Pilipino. Asian. Kasi noon, ang kasi, mga blacks, yun yung na-appreciate nila eh. Nowadays,
May more Asian na. Yung mga European. Alam mo yun, parang nagte-trending yung mga Korean. Oo, yung mga Korean. Parang trip pinalaman na nilang trip Asian nila ka. yung mga Korean ngayon. Japanese. Yan. Pero dapat Pinay, half Pinay. Kung ako ang tatanungin, tapos papiliin kita, dapat medyo mga half Pinay, tas blue eyes, ganyan. Para yung baby, sa akin mo na lang ganun nga talaga ang nangyayari. Maganda yung mixture ng Asian and then European. Green eyes to green eyes. Nakita mo, ang dami magaganda artista sa atin na mix. Tama. Kasi, tsaka para pag nagka-baby ka, natin. ako na lang din mag-photoshoot. So, kayo mga ganyan mga blue eyes. Gwapo yung anak ko. May anak na ako. Talaga? Oo, isa. Lalaki. Pero gwapo naman yung anak ko. Oh. Kahit pilit. Search mo, pa mo sa TikTok. Ilan taon na? Mag-17. Oh. Malaki na. Kaya mo sa TikTok. Sa search mo, Drake. Talaga? Totoo yan? yan? Followers sa TikTok. Oo, sa TikTok. Famous. Akala ko single ka talaga. Mana sa tatay. Mana sa tatay. Ang kulit si Carlo. Ilang panganay, hindi namin alam. Isa lang panganay ko. Isang panganay lang. Susundan pa daw. Hindi ko alam kung may nabuo. Hindi ko labas ng bansa. Pero yung legit, isa lang. Ayun. Okay. Seryosong question na tayo. Puro tayo. Okay. Puro girlfriend. Si Carlo Kador talaga si Carlo Tanungin nyo na lang sila siya sa PM. Baka sakaling magsabi siya ng totoo. Sa camera tayo, hindi tayo amin. Pero ayun. Ay, meron kang controversial post the other day or yesterday? Which one? Ang dami yung about sa cheap, what's that? Yung cheap copycat, yon. Can you elaborate that? Kumbaga, para naman sa nakakarami. Hindi naman, medyo lang. So, anong masasabi mo dun sa Tunog lang, parang ganon. Parang ganon, Okay, tag dito. Walang name drop anong ibig sabihin, ganon ba? Oo. Tapos ko na yun? Elaborate mo lang anong ibig sabihin. Tag dito kasi nakikita. Hindi naman sa, alam mo yun, hindi naman sa masamang gumaya. Kasi pag gumagawa ako ng isang concept, tumitingin ako sa mga artist na pina-follow ko. Tapos, ano yung magandang gawin, ano yung magandang kulay, strategy na magandang i-approach, paano nila iniilawan. Alam mo yun, from one concept to another, and then, tapos, dito, lagi ko kasing si Rodan Si Rodan magaling pagdating sa concept analysis. So yun, lagi talunan minsan, sobrang, nagkaka-discussion kami maigi bago namin may execute idea. So, kasi as an artist, copyhin mo yung isang concept, i-detailed mo pa siya, i-improve mo pa siya hanggat maaari gawa mo ng kulay. Tapos, medyo ilihis mo naman, hindi yung 100% kinopya mo. Tapos, at the end, hindi mo naman ma-execute ng tama, hindi mo naman ma-execute. So, ang pangit ng kalalabasan. Yung basta mo lang, ay, pwede na yan. Ilagay mo to, which is, alam mo yun, hindi naman bagay dun sa kulay, hindi naman bagay concept. Paano ba?
let's say nature yung gusto mong palabasin, bibigyan mo ng tawag dito, bibigyan mo ng industrial item dun sa loob nung setup. Tingnan nature and then industrial. Ang pangit tingnan. Pag-aralan mabuti yung concept and then saka mo i-execute. Alam mo yun, wala kang idea. Magtanong. Hindi naman masama magtanong. Pero hanggat maaari, aralin. Hindi yung basta na lang pumitik, basta lang masabi na, ay, ganito yan. Ay, kaya ko yan. Since nasabi mo yan, and meron kang team, ayan, sila Sir Rodan and si Ma'am Celine, tsaka yung Sweet Freya, is there a time na nagkakaroon kayo ng conflict when it comes to execution and concept? Maraming beses. Maraming beses. Maraming beses. As in talagang, alam mo, ang nagustuhan, kaya kami nagtama nila Rodan, nila Celine. Kasi, alam mo yan, totoo kami sa isa't hindi kami nagpa-plastikan, hindi kami yung nagtatampo. Pag sinabi na medyo pangit, medyo off, ito gawin natin, ganyan-ganyan. Until hindi nag-agree yung isa, hindi, irerespeto namin yon hanggang sa maayos yung concept. Tapos, lahat agree doon sa kalang namin gagawin. Respeto mo yung view, i-accept mo kung ano yung point of view niya. Baka sakaling tama siya, baka sakaling mali ka, or kung alam mo i-explain mo na maayos, hindi yung basta ka na lang magtatampo ka tapos hindi ka na makikisa. Kasi sa amin, hindi lang kami nag-work as magkatrabaho. We work as friends, yun. So, nire-respeto namin yung isa't isa. Tapos, hindi kami nahihiya we don't care kung masasaktan ka. Basta, ako, honest opinion ko yung sinasabi ko sa'yo. In the end, in-execute pa rin namin kahit anong mayari. In the end, kami pa rin magkakasama. Low, oo. Pero, in a way na to improve. Alam mo yan? But meron na bang... nagtatalo kami to improve. Meron na bang times na may nagtatampo? Or labas ng yun? Ng labas ng studio yun? Hindi may iwasan yung hindi may iwasan. Ito si ganyan eh. Pero kahit hindi mo alam, ramdam mo yung ramdam na medyo nagtatampo, ganyan. So, ayun, babawi ka na lang, ganun. Pero, alam mo yun, isasabi mo, huwag kang magtatampo, ganyan. Sinabi ko lang para mas maayos, mas ganyan. Okay naman, nagiging outcome. Sana solid pa rin kayo hanggang huli. Kasi may ibang ganyan team na nagkakahiwa-hiwalay. Okay naman. Magkakasama kami ilang years na. Siguro 5 years. 5 years na. Yun lang. Ayun, si Sir Jordan Zuniga, ito sa ibang bansa to nag-work. Taga UK based siya. Listening po while cooking sinigang. Sarap naman yan. Na-all. I think na tanong ko na lahat ng question ko and wala naman masyadong question sa stream. Yes. Bonus question na lang or yung closing question. Why photography? Ano ba? Why photography? Yun talaga yung kumbaga ata pa lang ako sumasali competition. Alam mo yung mga poster making contest when elementary, high school. Hilig ko talaga sumali sa mga ganun. Nagpe-paint ako. I use charcoal sometimes pagka-portrait. So, yun talaga. May sa art. So, yun nga. Nauso yung digital art. So, I tried digital art and then sabi ko, mukhang maganda photography. So, bumili ako ng camera, tinry ko, nagustuhan ko. So, yun na. Nagkasunod-sunod na. Kaya na nangaral.
Nice. Ayun, may mga humabol Ayun pa. lang. Si Alex Yeah. Santos. Pa-shoutout po, Lods Ronald. And then, Ay, si Sir sino yan? Francis. Si Alex. Chismis Wednesday. Hindi, wala naman kami na name drop. Wala naman. Basta si Queen, chismis all day. Oo, chismis all day. Pero walang name drop. Wala. Oo naman. Haka-haka lang. Oo, live to eh. Bawal chismis. Bawal chismis. Bawal Naka-live name drop. Oo, Baka ma-report tayo. Bulong nyo na lang po kung meron. PM na lang. PM na lang. Ayun, thank you Sir Ronald sa pag-join dito sa thank you. podcast and have a safe hindi naman safe flight kasi cruise ka. Have a safe trip sa next safe week. journey. No? Next week? Tama Hindi, ba? On August 2. August Friday. 2. Ayun, Friday. Ayun, have Ito a na, safe sa isang- trip. And I hope thank you. after 5 months, magpa-open shoot ka ulit. And sana makasama na ako. Tag dito, again, kaya lang hindi lang na-execute kasi nga sobrang nandito. Busy. Hinihintay ko na lang yung tawag. So, hindi ko na naituloy. Tapos, tag dito, tumaas kasi, so, kailangan kong ayusin muna yun bago, pumilos. Kasi yun nga, pinopursu ko na makalis na agad. Yun nga, bigla ako tinawagan. So, yun na, hindi na natuloy. Siguro pagbalik. Oo nga, mas kasi diba maayos. nabanggit mo, medyo magtatagal ka pa, tapos nagulat ako, aakit ka na ulit. Oo. Biglang umokay na, tapos bigla ako tinawagan. So, yun na, sunod-sunod. Galing. Ayun, have a safe trip, enjoy mo ulit yung work mo, Yun and po. ayun. Thank you. Thank you din. Maraming Thank you, salamat thank you. din sa pag-invite. Thank you, and I hope Bye-bye. meron pa tayong season 2. Yeah, bye-bye. Yes, meron yan. Bye, thank you. Thank you, bye. Alright guys, may naman to, may replay. So, upload ko na lang. Sorry, medyo na-delay yung replay. Medyo busy ang lola nyo. And thank you for watching po. And thank you for asking questions. Have a great night.